Mga sports, malaking balita para sa Gilas Pilipinas. Muling umusad ang naturalization process ni Benny Boatwright sa Senado at posibleng magamit na siya sa paparating na Asian Games. At hindi lang yan, pinag-usapan din ngayon ang future ni Kevin Kimbao at Carl Tamaya sa Korea dahil tila mas gusto na nilang manatili sa KBL kaysa bumalik sa PBA. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon ang posibleng super lineup ng Gilas, ang banta ng Japan at ang nakakaiyak na katotohanan para sa PBA. Kung trip po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, Benny Boatwright naturalization update. Mga sports, mukhang malapit na talaga natin makita ang tambalan ni JB at Benny Boatwright sa ating national team. Ayon sa mga ulat, muling umusad ang naturalization process ni Benny Boatwright matapos itong madelay nitong mga nakaraang buwan. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng tensyon at kaguluhan sa Senado na naging dahilan para pansamantalang matigil ang ilang proseso, kabilang narito ang naturalization ni Boatwright. Dahil dito, lumabo ang posibilidad na magamit siya agad sa third window ng FIBA qualifiers kontra New Zealand at Australia ngayong July. Pero kahit ganoon, mukhang may magandang balita pa rin para sa Gilas fans dahil target ngayon na mahabol si Benny para sa Asian Games sa Japan ngayong September. At kapag nangyari iyon, siguradong magiging napakalakas ng Gilas Pilipinas dahil posible nating makita ang tandem ni JB at Benny Boatwright sa iisang torneo. Isipin niyo mga sports, si Brownlee na nakilala sa pagiging clutch leadership at depensa, tapos dagdagan pa ni Benny Boatwright na isang scorer, versatile forward at kayang bumira sa labas. Napakahirap depensahan ng kontrobersiyang iyan. So ngayon, Coach Tim Cone, super team plan. At ayon mismo kay Coach Tim Cone, target ng Gilas Pilipinas na buuin ang pinakamalakas na lineup para sa Asian Game. Hindi biro ang misyon ng Gilas Pilipinas ngayon dahil tayo po ang defending champion matapos nating makuha ang gintong medalya noong nakaraang Asian Games. Kaya napakalinaw ang goal, depensahan ang corona at patunayan na kaya pa rin magipagsabayan ng Pilipinas sa pinakamalalakas na bansa sa Asia. Bukod kina Brownlee at Boatwright, inasahan ding magiging malaking bahagi ng lineup si AJ Ducay Soto at iba pang core player ng Gilas. At ayon sa mga naunang pahayag, posibleng bumuo si Coach Tim Cone ng 30-man pool bago piliin ang Final 12 para sa Asian Games. Kaya napakalaking palaisipan ngayon kung sino-sino kaya ang tuluyang makakapasok sa final lineup. So ngayon, Japan super team threat. Pero hindi magiging madali ang laban ng Gilas Pilipinas dahil ang host na Japan ay seryoso rin kunin ang gintong medalya sa sarili nilang bayan. Sa katunayan, naglabas umano sila ng napakalaking player pool kung saan kasamang ilang mga manlalaro na may NBA experience at mga naglalaro sa mataas na liga sa mundo. At kapag home court advantage pa ang pinag-uusapan, siguradong double ang lakas at kumpiyansa ng Japan. Kaya malaking challenge talaga para sa Gilas kung paano nila tapatan ang bilis, shooting at sistema ng Japanese national team. Pero alam naman natin mga sports, kapag puso, chemistry at crowd pressure ang pinag-uusapan, hindi basta-basta sumusuko ang Gilas Pilipinas. At kapag nagsama-sama sina Brownlee, Boatwright, Soto at iba pang Gilas star, posible pa rin tayong magipagsabayan sa kahit anong powerhouse team sa Asia. So ngayon, Kevin Kimbao at Carl Tamayo, KBL issue. Samantala, habang napapalakas ang Gilas Pilipinas, mukhang may isa namang katotohanan na unti-unti nang sumasampal sa PBA. At ito ang posibilidad na mas piliin ng mga batang stars natin ang paglalaro abroad kaysa sa local league. Natapos na ang KBL season sa Korea kung saan kampiyon ang team ni Will Navarro. Pero kahit natalo ang team ni Kevin Kimbao na Sono Sky Gunners, napakalaki naman ang naging epekto ni KQ sa kanilang kuponan. Sa katunayan, sa isang press conference, isang sinabi ni Kevin Kimbao na gusto niyang maglaro sa Sono habang buhay. At maraming fans ang napaisip matapos marinig yan. Dahil si KQ ay isa sa pinakamalaking young star ng Pilipinas ngayon. At kung hindi siya babalik agad sa PBA, malaking kawalan na iyon para sa local league. Pero kung tutuusin, mahirap din namang sisihin si KQ. Dahil bukod sa mga mataas na kompetisyon sa Korea, napakalaki rin ang development at exposure na nakukuha niya eroon. At syempre, malaking factor din ang salary. So ngayon, Carl Tamayo wanted in Japan. Ganito rin ang sitwasyon ni Carl Tamayo. Ayon sa mga reports, ayaw pakawalan ng kanyang KBL team ng LG Lakers si Carl Tamayo kahit may interest umano mula sa ilang team sa Japan B-League. Ibig sabihin, sobrang taas ng tingin ng Korea kay Carl. Malinaw na nakikita nila ang value ng mga Filipino players sa international basketball. At habang lumalakas ang reputasyon ng mga Pinoy players abroad, mukhang lalong nahihirapan ang PBA na may balik ang ilan sa ating pinakamalaking batang stars. At ito na ang malaking tanong. Kung mataas ang sahod, maganda ang development, world class ang competition at
tuloy-tuloy ang exposure abroad, bakit pa nga ba sila babalik agad sa PBA? Kaya mga sports, mukhang exciting talaga ang mga susunod na buwan para sa Philippine basketball. Posibleng mabuo ang super tandem ni Justin Brownlee at Benny Boatwright para sa Asian Games, habang patuloy namang pinapahanga ni Kevin Kiambao at Carl Tamayo ang buong Asian sa KBL. At ngayon gusto kong malaman ang iyong opinion. Kaya bang depensahan ng Gilas Pilipinas ang ganitong medalya laban sa powerhouse Japan? At sa tingin ninyo, babalik ba sina KQ at Carl Tamayo sa PBA sa mga susunod na taon? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung nagustuhan ninyo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa pinakabagong balita sa Gilas Pilipinas, PBA at International Basketball. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!